Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? May tinatago pang weapon si Coach Tim Cone sa pagharap niya sa malakas na kupunan ng Jordan. Rematch ni Justin Brownlee, Rondae Hollis-Jefferson at ng Jordan and ni Scottie Thompson. Trio alas ni Coach Tim Cone, epektibo sa kanyang sistema. He was definitely hurting. Yan po ay nanggaling mismo kay Coach Tim Cone na hindi 100% naglalaro etong ating naturalized player na si Justin Brownlee. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito. Pero bago yan, ako po yung naglalambing. Kung kayo po yung napadaan lang at nagugustuhan ng ating video, please hit like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga shooters, unahin na po natin si Justin Brownlee. Sabi nga ni Coach Tim Cone, may nararamdaman talaga siya. Kinakaya lang niya para sa bansa. Isa siyang tunay na warriors para sa akin. Isang tunay na mandirigmang basketball player ang katulad ni Justin Brownlee. Sabi ni Coach Tim Cone, kung hindi sa bansa ang nilalaroan niya, hindi siya dapat naglalaro. Pero dahil sa ito ay nire-represent niya ang Gilas Pilipinas na andyan siya para samahan po tayo. Ganun po katikas, katapang ang isang Justin Brownlee. Minsan nakikita na nga lang po natin na iika-ika yung Justin Brownlee. Pansinin nyo po yung kanyang naging laro, no? Dito po sa kalaban natin ng Bahrain, kalaban po natin yung Thailand, yesterday lang nangyari yan. Medyo iika-ika yung Justin Brownlee, pero nakikita po natin sa kabila ng kanyang kamalasan kahapon, shooting, pero talagang hindi tayo iniwan ng isang Justin Brownlee. Sinamahan niya tayo hanggang sa dulo, binuhat niya ang ating Gilas Pilipinas. Although hindi po kanyang lahat yan, pero yung napakagandang chemistry niya dun sa kanyang mga kakampi, dyan natin makikita yung isang tunay na mandirigmang atletang Pilipino ang may nananalaytay na dugo sa katauhan ng isang Justin Brownlee. Masaya tayo mga shooters dahil nakikita po natin sa kabila ng kanyang nararamdaman, sinasamahan niya tayo sa ating kampanya ng Gilas Pilipinas dito po sa ating paghangad, no? Paghangad ni Coach Tim Cone na makakuha ng gold medal dito sa Asian Game. 'Di ba? Napakagandang hangarin ang ating bansa mga sus, kasama po ni Justin Brownlee. Punta naman po tayo sa itinatagong alas, no, sa tinatagong weapon ni Coach Tim Cone. Sino nga ba 'yan mga shooters? Eto mga shooters, hindi niya pa nilalabas talaga rito etong kanyang defender, 'di ba? Si Chris Ross, mga shooters, kung mapapansin ninyo, napakalimitado ng oras ng paglalaro from Bahrain to Thailand. Kabisado po ni Coach Tim Cone kung papaano gamitin ang isang katulad ni Chris Ross, mga shooters, dahil maaasahan ito sa defense. Hindi mo man mapakinabangan yung Chris Ross sa offense, papatak-patak lang ang score niyan, pero yung defense ng isang Chris Ross, mga shooters, even Rondae Hollis-Jefferson, pabantayan mo dyan, kakayanin ng isang Chris Ross. 'Di ba? May mabigat na point guard ito, itong Jordan, mga shooters, dahil nandyan si Freddie Ibrahim. 'Di ba? May mabigat na point guard dyan. Pero yan ang weapon ni Coach Tim Cone kapag binantayan ng isang Chris Ross. 'Di ba? Mayroon pa siyang isang weapon, mga shooters, na hindi niya pa nagagamit dito, hindi niya pa pinatatagal sa loob ng basketball court. Etong si Arvin Tolentino, 'di ba? Saglit na minuto ang ibinibigay. Kung hindi man po pumutok yung katulad ni na CJ Ferres, 'di ba? Hindi pumutok yung ibang scorer, pwede pa pong pumutok anytime yung mga katulad ni Arvin Tolentino. Marcio Lassiter, nandiyan pa rin. Of course, yung Louie Alas na napakasipag din po niyan sa depensa. 'Di ba? Hindi pa rin nabibigyan ng magandang minuto. Papitik-pitik lang, pasaglit-saglit, in and out. So ganun lang po 'yan. So itinatago niya pa, hindi niya pa inilalabas ng gusto yung kanyang mga secret weapon dito. 'Di ba? At mayroon pa tayong napapansin, mga shooters, itong si Coach Tim Cone. Pansinin po natin, tingnan po natin yung mga laro mula po doon sa Alaska days niya
sa Magnolia Day niya, mahilig po yan sa backdoor play. Pero ngayon, hindi pa natin nakikita. More on mixed triangle offense ang ginagamit ni Coach Tim Cone dito. At makikita po natin yung iba pang adjustment bukas sa laban po natin against John sa Jordan. At makikita po natin kung gagamitin niya nga ba etong mga sinasabi po natin ngayon. Diba? Yan po yung mga secret weapon ng isang Coach Tim Cone. Hindi na uubusan ng bala pagdating sa isang gera. Rematch nga ito mga ka-shooters ni Justin Brownlee at ni Rondé Hollis Jefferson, dahil makita po natin noong nakaraang Governor's Cup kung saan sila ang nagtapat dyan sa PBA Finals. Ito pong Talk and Text Tropang Giga, and of course yung Barangay Ginebra San Miguel kung saan pinanalunan po yan ni Rondé Hollis Jefferson. Siya po ang nakakuha ng Best Import, siya rin ang nakakuha ng trophy. Diba? Matandaan po natin si Justin Brownlee nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam nung kasalukuyang laban po na yan dyan sa PBA. So ngayon masasaksiyan po natin muli yung kanilang rematch bukas at yung masamang alaala ni Scottie Thompson sa laban nila nung nakaraan under Coach Chot Reyes dito po sa kupunan ng Jordan, na 2 free throw sinablay ng Scottie Thompson. Hindi po pwede sabihin nakabado siya ron mga shooters. Nangyayari po yan sa isang player. Hindi po yun kaba, no? Ang tawag po ron mga shooters ay loss of pulse. Nawala yung pulso ng Scottie Thompson. Sa isang player nangyayari yan mga shooters. Kahit gaano ka ka-shooter, may posibilidad na sumablay ka sa sobrang pagod mo na, 'di ba? Hindi po natin pwedeng sisihin, hindi kinakabahan, ninenervyos yan yung isang Scottie Thompson. Hindi po mga shooters. At inilalabas pa rin ni Coach Tim Cone epektibo etong kanyang trio alas, 'di ba? Sa pamumuno yan ni Scottie Thompson, 'di ba? Nandiyan po si CJ Perez at Calvin Oftana. Yan po yung masasabi nating trio alas ni Coach Tim Cone mga shooters. Ano naman ang masasabi ni Justin Brownlee sa kanyang counterpart na si Rondé Hollis Jefferson? After nga ng World Cup, nagtataka nga daw si Justin Brownlee bakit wala siya ngayon sa paparating na NBA. Well, mga shooters, eto nga si Rondé Hollis Jefferson, alam po natin, no, na nagkaroon ito ng team, di ba? Naglaro na yan dyan sa NBA. At tataka nga daw po si Justin Brownlee bakit wala ang isang Rondé Hollis Jefferson sa paparating na NBA. Well, tingnan po natin dahil maraming scouting report na ito pong si Rondé Hollis Jefferson ay maglalaro sa isang kupunan dyan po sa NBA. Yan po yung ating antenna. Pero ngayon po, no, pagkatapos po nito, malamang etong si Rondé Hollis Jefferson ay magpo-focus muna sa Talk and Text Tropang Giga sa paparating na Commissioner's Cup. Yan po yung ating abangan at tatalakayin sa mga susunod na araw kung ano pa ang mangyayari dito sa ating Gilas Pilipinas. Abangan po natin at sama-sama po nating ipanalangin itong ating Gilas Pilipinas sa pakikipagsagupa sa kupunan ng Jordan. Bukas alas 5 mapapanood po yan ng live dyan sa ating One Sports Plus, One Sports sa Signal Channel. Ipanalangin po natin ang ating Gilas Pilipinas na makuha ang ikatlong panalo dito sa Asian Game para naman pagpunta po natin sa susunod na round medyo magaan ang ating mga makakalaban. Abangan po natin mga shooters. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.